Importanteng malaman talaga natin ang magiging panahon dahil sa bagyong ito. So, para alam natin ang mga preparasyon na dapat nating gawin. So, yan ang i-update sa atin ni Harry Bayona na nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Harry, kamusta na ba ang panahon natin today? Good morning, Sandro. Good morning, boss. Alam mo talaga itong si Labuyo, napakaanghang nitong bagyong ito at naglalagabgab nga itong tunay dahil ito'y naglandfall na nga kaninang alas 3 ng madaling araw dyan po yan sa Kasiguran, Aurora. At para bigyan tayo ng updates hinggil sa nasabing bagyo, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. Good morning. Magandang umaga, Harry. Alright, Mr. Lois, sa ngayon ay naglandfall na nga po si Bagyong Labuyo dyan po yan sa Kasiguran, Aurora. Ano po bang latest development natin hinggil sa nasabing bagyo? Okay, Harry, bumili siya ng konti, nasa 22 kilometers per hour na siya, kaya medyo naaga yung kanyang paglandfall. Expected natin mga 5 to 7 a.m. pa siya maglalandfall, pero yun na nga, naglandfall siya ng 3 a.m. So, ngayon, tumatakbo na siya ng 22 kilometers per hour. At 165 kilometers yung maximum sustained winds na may gustiness na 200. At ina-expect natin na talagang hihina itong si Labuyo dahil tumama siya dito sa may Sierra Madre Mountains. At kanina nga alas 4, nasa 45 kilometers west siya ng Kasiguran, Aurora. At inaasahan natin to sa kanyang bilis ngayon, kung hindi magbabago, bukas lang ng umaga, baka nasa labas na ng par ito. Alright, that's great news. Mga kababayan, narinig na po natin si Mr. Lois, no? Inaasahan po natin na bukas nga po ay maaari nang makalabas ng Philippine Area of Responsibility Bagyong Labuyo. Mr. Lois, kahapon nga po ay na-maintain ng bagyong kanyang lakas at bilis dahil sa ridge of high pressure area na nag-e-extend sa Luzon. Pero sa ngayon, napakabilis nga po nitong si Bagyong Labuyo. Ano po ba yung mga dahilan sa pagbilis at paglakas nito? Actually, ito si Labuyo, well-behaved to eh. Halos hindi nagbago yung kanyang bilis within that period. Halos 19 kilometers per hour yung kanyang tinatakbo. At nakita natin, nakapayong kasi itong ridge of high pressure, umahabot pa to sa West Philippine Sea. So, nag-westward halos itong si Labuyo at hindi talaga tataas. Pero kanina, nakita ko na yung isobar niya, yung pumapayong dito, medyo umatras. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ito si Labuyo na bumilis at yun nga, napaaga ang kanyang landfall. Alright. Mr. Lois, sa ngayon nakataas pa rin po ang public storm warning signal numbers 1, 2, and 3. At aling mga probinsya po ba ang maaapektuhan nito? Mostly yung 1, 2, 3 na yan, yung mga signal natin, since nahan dito sa Aurora province itong si Labuyo, more on Northern Luzon, tatamaan, dadaanan at lalabasan. So, dito sa Metro Manila, medyo safe tayo rito, even dito sa may sub-portion ng Southern Central Luzon. No? Pero yung Northern Central Luzon, alam natin medyo maapektuhan yan itong bagyong si Labuyo. At lalabas ito ng kalupaan, at least mamayang hapon, at inaasahan natin na magre-re-intensify itong si Labuyo pag pumasok na siya sa West Philippine Sea. Alright, matanong naman po namin, Mr. Lois, ito naman po lagay ng ating mga karagatan. Dahil napag-iba yung ni Bagyong Labuyo, ang hanging habagat, itinaas po natin yung gale warning kahapon sa Palawan. Sa ngayon po ba, may nakataas po ba tayong gale warning? Aling mga baybayin ang maapektuhan ito? Since lumakas po yung habagat, naglagay po tayo ng gale warning dito po sa karagatan, dito po sa may Western Visayas. Nandito po kasi yung kalakasan ng habagat at kasama na rin yung karagatang bumabalot dito sa Southern Luzon, yung east, west, and south seaboards ng Southern Luzon. Alright, and Mr. Lois, ito naman po dagdag para sa ating mga kababayan kasi kadalasan kapag may bagyo, parang ang negative ng ating mindset at lahat tayo nababahala dahil mapaminsala ito. Pero ayon sa mga pag-aaral, may mabuti ring epekto ang mga bagyo sa ating atmosphere. Maaari niyo po bang ilahad kung ano-ano mga positive na effects ng bagyo? Dito sa atin, since nakakaranas tayo ng bagyo, akala nila porkit may bagyo, distraction kaagad yung iniisip ng mga tao. Yes, totoo po yun, lalo't kung malakas yung bagyo. Pero meron ding magandang dulot itong bagyo. Unang-una, siya ang nagdadala halos ng fresh water sa atin. Kaya po tayo maraming fresh water. It's because dahil may mga bagyo. Hindi natin kaagad-agad makukuha yung mga fresh water sa ilalim ng lupa. No?
more on dahil sa bigay ng bagyo, yung sa ulan na idinudulot ng bagyo. Pangalawa, pag kami mga pag-ulan po, nalilinis yung pollution. So, yung mga nasa particles natin na nasa atmosphere o nasa taas, tinatangay po yan ng ulan pababa. So, lumilinis po ang ating air. Alright, mga kababayan, narinig nyo nga po si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. May mabuti naman pong epekto itong mga bagyo. So, let's just look at half full imbes na half empty, no? Dahil may mabuti naman pong itong epekto sa ating kapaligiran. At Mr. Lois, dahil nga po itong si Bagyong Labuyo ay naglandfall sa Kasiguran, Aurora, ay na lang po inyong mga paalala para sa ating mga kababayan dyan nang sa gayon ay mapaghandaan nila ang mga pag-ulan. Actually, itong pagdating ng ating bagyo, itong tumama sa ating bagyo ay matagal na po nating sinasabi to. So, ina-expect namin dito sa Pag-asa na matagal na po nakapaghanda ang ating mga kababayan, lalo na po dito sa may Kasiguran area, sapagkat matagal na po namin sinasabi na dyan po maglalandfall itong si Labuyo. So ngayon, nakakaranas po sila ng matitinding hangin at malalakas na pag-ulan. So wala na po kaming magagawa kundi sabihin namin na ingat na lang po, and we pray na lumabas kaagad ito si Labuyo para lesser po ang distraction and makapagsimula po ulit tayo. Alright, maraming salamat po, Mr. Jory Lois. Mga kababayan, ating pong nakasama si Mr. Jory Lois na weather forecaster ng Pag-asa na siyang nagbigay sa atin ng update hinggil kay Bagyong Labuyo. At mga kababayan, ugaliin pong pagtutok, dito lamang po yan sa Telebisyon ng Bayan dahil patuloy po nating babantayan ang kalagayan ni Bagyong Labuyo. At live mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po inyong weatherman, Harry Bayona. Ngayon naman balikan natin ang ating Good Morning Boss Barkada, dyan po yan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Harry Bayona.